Alam niyo ba, sa Japan, mayroon silang tinatawag na honey trap. Kung saan, kapag mayroon silang mga kaaway, for example, sa politics or sa business, hindi nila mapabagsak yung isang tao na yon. Doon nila gagamitin yung honey trap. Hahanap sila ng magagandang mga babae at aakitin nila yung politician na yon at gagawa sila ng scandal. Doon mapapabagsak yung taong yon. Sounds familiar, right? Para lang siyang yung kwento ni Samson kung saan yung mga Filisteo na hindi mapabagsak si Samson. Ginamit nila si Delilah para talunin si Samson. Inakit ni Delilah si Samson para doon malaman kung ano yung kanyang weakness or kung saan nanggagaling yung kanyang strength. That's why the Bible tells us to be vigilant, to be sober, na lagi tayong gising. Kasi hindi magbibigay ang kaaway ng pangit. Magbibigay ang kaaway ng mga bagay na magaganda. Bagay na hindi mo kayang i-refuse. Na pwede mong ipalit sa relasyon mo sa Diyos. Be careful. Baka yung taong yan pa yung makakapagpalayo sa'yo sa Panginoon. If si Lord yung nagbigay sa'yo ng taong yan o ng bagay na opportunity na yan, hindi ka dapat yan nilalayo sa Panginoon. Hindi ka dapat yan binibigyan ng rason para maging malamig sa Panginoon. I wanna tell you that dahil malakas ka, dahil napaka-strong mo sa Panginoon, hanap-hanapin niya kung ano yung weakness mo. Titirahin niya kung saan ka mahina. We must pray always so that we won't be tempted. Sabi ng Panginoon, lagi tayong manalangin, pray without ceasing. Alam natin at gising tayo doon kapag inatake na tayo ng kaaway at hindi tayo mafo-fall doon sa trap ng kaaway. Yun lang po. God bless and Ate Kate out.